tayong lahat may mahal. Samahan niyo ako sa panalangin mga kapatid. Praise Lord. O dakilang Ama, Diyos na maaprin sa lahat, malapin ng Jesus, magandang umaga po siya malapay noon. Sa andalangin ay minamahal, ginagalang na Evangelista Pastor Willis Almeida. Narito kami o Diyos, huminang kapatawaran, lahat ng pagkukulang, pagkamali, pagkasala. Sumusupungan ang batsa sa amin, hindi kalulong patawarin niyo po kami malapay noon. At sa umagang ito kami nagpapasalamat sa unang bahaging balagawain, pinagpala mo, mga papuring awitin, mga buhay ng patotoo, pag-awitan ng iba't ibang level ng choirs, pagbibigay, lalo tigit sa iyong banal na presensya, malapay noon, na siyang bibigay ng aming lakas sugad sa paglilingkod sa iyo. O Diyos, sa mga oras nito kami sa pag-aaral ng salita, sa ganang akin wala po akong magagawa. Bigyan mo kayong besikulong pag-aralan, malapay noon, at paunawa sa amin. Samahan mo ng kapangyarihan, malapay noon, at dagdagan mo ang panampalataya sa magitan yung banal na salita sa pangalan ni Jesus. Kami sinasaway na tumbalaki dadlang sa iyong pag-aaral, cast out hindrances in Jesus' name. Amen. Pesta no, tayo po'y makaupo mga kapatid. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagparangal, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At dubling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat po ng kanyang minamahal na mga anak, minamahal na mga apo, minamahal ng manugang, at sa pag-alala po natin sa buting katuruan ng ating beloved Assistant Pastor na si Almeida, sa lahat po ng ating beloved workers, sa ating beloved preachers, sa ating mga musician, controllers, sa inyong mga kapatid, magandang umaga sa ating live webcast viewers. Gandang umaga po, may namahal. Talagang pinagpala tayo mga kapatid, amen. Dahil tayo po'y nagtiis at narito mga minamahal na patuloy tayong sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Alam niyo, minamahal, kung ating pansinin yung ating kalagayan dito sa loob ng Zamboanga City, tayo po yung pundasyon ng free air. Amen? Yung ating mga kababayan, napakasarap ng kanilang tulog. Ang iba na sa mga diskuhan, tayo ay nananalangin para sa kanila. Amen? Na sana balang araw ay makasama natin sila sa paglilingkod sa malapay noon. Amen? Yan lang yung layunin kung bakit tayo narito mga kapatid. Hindi yung kayamanan yung sadya natin dito mga minamahal. Kumbaga, we are investing our days to Jesus alone. Amen? Yung ating mga natitirang araw ay ate po itong i-invest sa malapay noon. Ito po yung layunin ng ating buhay kung bakit tayo narito. Ang ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, ito pong the time of the end. Panahon ng kawakasan mga kapatid. The time of the end. Sabi pa diyan, ito po ay tumutukoy sa mahihirap na panahon sa hinaharap. Amen? Pero kung pansinin mo yung ating paligid, kaharap na natin yan mga kapatid. Amen? Kaharap na natin yan. Yung mahihirap na panahon na sinasabi sa hinaharap, ito'y matagal na. Ito po ay panahon pa ni Daniel na ipinahayag ng malapay noon. At sabi diyan, ito rin po yung pinakamasamang panahon sa mundo. Kumbaga, sabi diyan, this will be the earth's most terrible time. Itong the time of the end. Sabi diyan, ano raw yung magiging panahon sa kawakasan? Paano natin ma-describe? Kung sa pananaw, ma-visualize natin na andito na, kaharap na natin. Amen? Kaya pag-aralan natin yung mga signs o symptoms ng nalalapit na wakas
o pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. From the book of Daniel, chapter 12, verse 4, basahin natin mga kapatid. Amen. From the book of Daniel, chapter 12, verse 4, jump to verse 10. Verse 4, But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end. And many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Verse 10, Many shall be purified, and made white, and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Daniel, Kabanatay 12, talatay 4, talon sa 10. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Sa 10, marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po sa ating mga kapatid. Purihin ang malapay noon, may namahal sa pagbabasa sa kanyang mga salita. Sabi ng ating malapayin kay Daniel, Daniel, shut up the words. Isara mo yung salita. Isara mo ang mga salita. Sabi dyan mga kapatid. Bakit kaya? Mga minamahal. Sabi dyan mga kapatid, itong kautusan ni Daniel ay pinipreserve ng Malapanginoon yung prophecy. Kasi mabigat ito mga kapatid. Kung mababasa ito ng mga tao na nagpaplano na humadlang sa kalooban ng Malapanginoon, gagamitin nila ito sa mali. Sisirain nila yung propesiya mga kapatid. Sabi diyan, God told Daniel to preserve this prophecy safe and secure as a treasure of great value. Parang isang napakahalagang kayamanan na ipinagkatiwala ng ating mahal na Panginoon kay Propeta Daniel, mga kapatid. Sabi diyan, may mahal, kailangan secured, ligtas, mga kapatid, sapagkat sabi diyan, there are some profane people who would only destroy it. Mga masasamang tao. Katulad ng ating mahal na Panginoon, nung siya napako, na siya nabuhay, binaliktad nila na hindi daw siya nabuhay, ninakaw yung kanyang bangkay. Marami silang magagawa. Dahil alam nila mga kapatid ko na maisakatuparan ito pagdating ng wakas. Mangyayari at mangyayari, walang makakapigil nito mga kapatid. Sabi diyan, because the interpretation of the prophecy give the assurance that these troubles would come to an end. Mangyayari sa wakas. Talagang wawakasan ng Diyos ang kaguluhan sa mundo. Walang makakapigil. Sabi diyan, and that in the time of greatest calamity, mangyayari sa pinaka matinding kalamidad, mga kapatid, yung Great Tribulation. So kung malalaman ito ng mga tao na humahadlang sa kalooban sa plano ng Diyos para sa ikaliligtas ng buong daigdig, mga kapatid, talagang hahadlangan nila ito. Pansinin lang ninyo yung mga strategy nila, yung mga tactics nila na ginagamit, katulad ng mga COVID, mga kapatid. Ang totoong tinutumbok yan yung mga tunay na mananampalataya. Pag-uusig po sa atin yan, mga minamahal. Yayanigin yung pananampalataya mo. So kung kulang ka sa kaalaman sa banal na kasulatan, talagang bibigay ka. Nasubukan naman sa ibang kapatiran natin, wag lang kayong masaktan, mga kapatid. Talagang bumigay tayo. Amen? Pero pagdating sa paghuhukom, walang confrontation, walang exception, walang excuses. Kumbaga speechless ka pagdating ng judgment. Wala kang masabi sa malapay noon. Kaya dito pa lang tinuturuan tayo paano natin i-exercise yung
pananampalataya dahil tayo po yung tinaguriang tunay na mga lingkod ng Diyos. Kaya sabi diyan, seal the book even to the time of the end. Andyan yung ating pamagat sa verse 4 ng Daniel. Sabi niya, tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Sabi ng malapay noon. Pinatatakan kay Daniel. Meaning, seal it till the time comes for the fulfillment of it. Hanggang sa katuparan nito, Daniel, silyuhan mo, isecured mo, itago mo. At mapalad tayo mga kapatid dahil hindi po inilingid sa atin. Ibig sabihin, sa mga chosen lamang. Sa mga hindi maniniwala, talagang mabubulag ka sa propesiyang ito. At magugulat ka na lamang pagdating ng sakuna, saka mo malaman na talagang mali ka pala. Amen? Kaya napakahalaga na maniwala tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, mas mapalad tayo na hindi natin siya nakapiling, pero mayroon tayong pananampalataya sa Kanya. Sabi diyan, may mahal, itong sinabi diyan, seal the book even to the time of the end. Tatakan mo hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Sabi diyan mga kapatid ko, ito po tinatawag na a busy time. Pinaka-busy na oras ng mga tao. Sabi diyan, many shall from the board, many shall run to and fro. Tatakbo sila paruot parito. And the knowledge will explode. Talagang lalago yung kaalaman, mga kapatid, sa buong daigdig. Sabi diyan mga minamahal. So kung lalago yung kaalaman, dahil ang tao ay paruot parito, mga kapatid ko, ito pong tinatawag na busy time, a busy time. They have a busy schedule that dominates their families. Mangingibabaw yung kanilang mga hinahangad. Mangingibabaw yung kanilang mga pride, mga ambition, ninanais, pagsasaliksik para sa karagdagang kaalaman at paunahan kung sinong matatalino. Parang ginawang paligsahan, mga kapatid, ang buhay ng mga taong makasanlibutan. Amen? Sa atin, mga kapatid, bilang isang mga matatalinong anak ng Diyos, tayo mga matatalino. Tayo yung pinakamatalinong nilalang sa lupa, mga minamahal. Dahil alam natin yung sekreto ng mahal na Panginoon. Kung alam mo yung kalooban ng malapay noon, ikaw yung pinakamatalinong tao sa lupa, mga kapatid. Amen? Hindi na tayo madadaya, mga minamahal. Sabi diyan, we have a crowded highways, congested road, that is normal to us every day. Kung pupunta ka sa syudad, siksikan yung mga tao, paruot parito, mga minamahal. Kung pumunta ka sa ibang city, ganun din. Siksikan din ang traffic. Mamaya uuwi tayong madaling araw, meron pa rin. Paruot parito. Amen? But sadly speaking, they are not spending their time to Jesus. Yung kanilang oras wala sa Diyos, mga kapatid. Hindi sila naliligali kung anong takbo ng panahon natin, kung anong sitwasyon ng mundo ngayon. Maging sa politika natin ngayon, magulo na. Di ba? Narinig nyo ba yung balita? Magulo na, mga kapatid. So, kailangan natin ng karagdagang prayer. Sabi diyan, mga minamahal, and thousands of people are frequent flyers. Madaling araw man, takip siliman, maraming lumilipad na tao. Puntang Amerika, puntang Australia, puntang Pilipinas, Japan, China. Naging traffic na rin pati Himpapawid. Amen? Traffic na rin, mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, lalago ang kaalaman. Sila'y paruot, parito, sa saliksik ng karagdagang kaalaman, kompetensya, mga minamahal, naging pag-compete sila, mga kapatid ko. Dahil sa kasakiman, mga kapatid. Ang iba, pag maka-Harvard ka, talagang sikat ka, mga minamahal. Amen? Yun ang kanilang mga hangarin sa buhay. Yung pataasan ng lipad, mga kapatid ko. Madalas ang lipad nila araw-araw, mga minamahal.
Kaya dito nakakaroon na tinatawag na a brilliant time. Yan ay from the words, knowledge shall be increased. That is a brilliant time. Panahon ng mga matatalino. Kung pansinin mo ngayon, yung mga anak natin, pinapanood mo ng cellphone, matalino pa sa atin. Pati yung accent nila, yung diction nila, American na rin. Talo pa tayo mga kapatid. Amen? Ganyong katalino yung tao. Dahil sinabi na pala ng Panginoon yan kay Daniel. O, tingnan ninyo mga minamahal. Di ba nagkatotoo? A brilliant time, ang napakatalinong panahon. From the word, knowledge shall be increased. Ang kalaman ay lumalago. The amount of knowledge will explode. Sabi diyan, at the end time, lumalago yung kaalaman, mga minamahal. Marunong pa sa atin yung ating mga anak. At dahil sa kaalaman, mga kapatid ko, hindi po niya ma-neutralize yung attitude ng tao. Through education attainment, wala. Mas lalong sasama ang kalalagayan ng tao, mga kapatid. Ang tanging makapagbigay ng solusyon diyan, ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga dito, mga minamahal, hindi po binabasihan yung nakapagtapos ka na maging isang tunay na mangangaral ka. Dahil ang Diyos ang mangungusap sa mga hinihirang niyang mga ngaral. Dahil kung tayo lang ang magdesisyon na maging mangangaral, baka bukas wala na ako dito. Amen? Pero kung ang Diyos ang magdesisyon, mga kapatid ko, tuturuan ka niya. Ipahayag niya sa iyo kung anong sikreto niya. Paano mo pakainin yung kanyang mga kaluluwa, mga kapatid. Kaya sabi diyan, the amount of knowledge will increase. From the word, knowledge shall be increased. That is a brilliant time. Matatalinong panahon. Kaya nga totoo talaga yung sabi dito, ano po ba ito? Yung mga nagsipag lipana na kaalaman ng tao, mga inamahal. Ang sabi diyan, ang una diyan is an increase in scientific knowledge. Yung ating mga scientists, mga kapatid, maging isang mag-aaral man, hindi ka man nakapagtapos, talagang matatalino na ngayon. Yung katalinuhan, yung pagtaas ng kaalaman ng pang-agham. Through experimentation, sabi pa nila, 2050, pwede na tirhan yung Mars. May nakabuking na. Mga kapatid ko, pero ang masakit doon, 3% lang yung oxygen sa Mars. Paano ka mabubuhay doon? Gagawin nilang extension ng Earth. O palagay natin na gumawa sila ng mga experiment dahil matatalino sila. Kung mag-collapse yun, patay lahat. Ilang oras ka mag-travel? Isang buwan siguro. Hindi ka na makakarating dito. Amen? An increase in scientific knowledge, pagtaas ng kaalaman, pang-agham. Yan po ay about experimentation, kung ano-ano yung kanilang binubusisi, mga kapatid, kinikilatis hanggang sila makabuo ng mga sakit na nakakasama sa ating kalusugan. Amen? Yung ating mga radiation, traffic na rin. Ilang milyong tao, bilyong tao nagte-text, nagchat-chat, paunahan doon, mga kapatid ko, sa transmitter, upang i-transmit. Traffic na rin yung himpapawid kung makikita mo lang. Yan ang totoo niyan, mga minamahal. Dahil sa radiation, mga kapatid. Ang pangalawa, an increase in medical knowledge. Yung kaalaman panggagamot. Napanood ko bago lang, mga minamahal, sa United States, yung mga paralisadong tao, pwede i-transplant yan. Pinag-aralan nila. Bubunutin yung ulo mo. Napakatindi. Yan po ay tinatawag na surgery or transplant. Tumataas yung kanilang kaalaman. Dati walang transplant ng kidneys. Ngayon nagbebenta na yung mga Pinoy ng kidney. Amen? Pumanood ka sa Jamie. Ang daming nagbebenta ng kidneys. Tinihiwa dito. 200K. Grabe. Grabe yung kaalaman ng tao. Ang pangatlo, an increase in technical knowledge. Kahit ikaw, wise ka, marunong ka sa negosyo. Kung magaling ka, andun yung pagka-technical mo, talagang aasenso ka, sabi pa ng mga taong sanlibutan.
Pero dito sa atin, sa gawain ng Panginoon, kailangan mo ng partnership. And that is Jesus. Amen? Pag partner mo ang malapayon sa business, talagang aasenso ka. Protektado ka na, aasenso ka pa, aangat ka pa, plus may kaligtasan ka pa. Amen? Andun lahat. Kumbaga, contains everything if Jesus is your business partner, mga kapatid. Andun lahat sa Kanya. At sabi dito, an increase of artificial knowledge. Ano ito, mga minamahal? Meron tayong tinatawag na artificial knowledge. Sabi nga, lumalago. Yung ating mga computer natin, mga minamahal. Artificial knowledge lang. Dati, pag nag-aral pa ako ng elementary high school, talagang pautakan lang. Pagbasa mo ng assignment mo sa question, wala kang computer lalapitan, mag-google ka, mga kapatid, wala. Utak mo lang gamitin mo, paano mo i-analyze yung problem, yung sentence, yung question. Ngayon, isang click mo lang, ando na. That is artificial knowledge. But, sabi pa dyan mga kapatid ko, that produced by human being. Galing din sa tao. Pinapasok na lahat doon sa files, mga minamahal. At lahat ng tao may access ka kung marunong kang gumamit ng computer, mga kapatid ko. But sabi dito, mga, this artificial knowledge will affect all areas of life. Mayroon siyang side effects sa tao. Magiging tamad ka na, mga kapatid. Kami sa bahay, 4 lang kami. Pero nagiging 8 kami. Bakit? Kanya-kanya, saan-saan pumuesto, kaharap ang cellphone. Amen? Pwede ka lang hindi makipag-usap sa parents mo. Kausap mo na mismo ang cellphone mo, ang dami mo nang kausap doon. Kaya ganun po. Nakakasira sa tao yung cellphone, computer. Pareho lang yan sila, mga kapatid. Kaya grabing laganap ng kaalaman ng tao ngayon, may namahal. This new communication breakthrough continue to change our lives. Magbabago yung takbo ng buhay ng tao. Sa halip na paggising mo, kaharap mo yung parents mo, mag-uusap kayo habang kayo nagkakape, hindi mo nakausap yung parents mo. Ang kausap mo, cellphone mo na. Magtimpla ka lang, papasok ka sa kwarto mo, haharapin mo kaagad yung cellphone mo. Hindi na yung parents mo. Iba na yung takbo ng buhay nga. Talagang mababago. Itong komunikasyon na ito, may malbagong komunikasyon na ito, wawasakin po niya ang relasyon ng tao, mga kapatid ko. Magkapamilya, talagang masisira. Pero sabi ng iba, ayon sa mga sanlibutan, ito'y tagumpay na pakikipagkomunikasyon ng tao. Pero mali eh. Mali siya talaga, mga kapatid. Sabi diyan, mga kapatid, babaguhin niya yung takbo ng buhay mo. Kaya ang iba, hindi na umaabot ng 20. Ang iba, habang naka-computer, nanigas na, patay na pala. Amen? Kaya sabi niya, may mahal, dahil sa matinding paglaganap ng kaalaman ng tao, dito papasok yung tinatawag na offline time. Panahon ng pagkabulag, matindi. Matindi ito, mga kapatid. Kahit mananampalataya, kung sobrang adik ka ng cellphone, mabubulag ka, mga kapatid. Mabubulag ka spiritually. Dito nga, karamihan, minsan Sunday, nakakalungkot eh. Ang iba sa harapan pa, habang nagpipits, naka-cellphone pa. Pagsasawain mo, kami pa ang masama. Kaya, ngayon, sasabihin ko na lang. Kasi wala man sila dito. Ayun ang mahirap sa buhay ng preacher. Sabi pa nga, mga kapatid, kahit anong gawin mo na malulugod kayo sa preaching ng isang preacher, meron pa rin hindi. Amen? Meron pa rin hindi. Meron pa rin magsabi, preacher, ganyan yan. Pero kung lagi mong nadama yung presensya ng malapit, wala kang masabi sa lahat ng mga ngaral. Dahil instrumento lang kami. Walang gusto nito. Number 1 na ako. Kanina nga, gusto ko sanang tumanggi eh. Walang gusto nito. Pero, sabi pa nga ng ating Brad Pastor Jojo, kung masama ang tingin ng kapatiran sa iyo, hindi naman masama ang tingin ng Diyos sa iyo. Sunod ka lang. Amen? Bahala na kahit anong sabihin nyo sa akin. Basta hindi ganun ang sabi ng Diyos sa akin. Sabi ng Diyos sa akin, mangaral ka. Ipasipahayag mo ang kabutihan. Ipaalam mo sa lahat.
ang kaligtasan. Sa totoo lang, masakit eh. Kasi marami na rin ako na experience pero di ko na lang banggitin. Dahil sabi ng Panginoon, feed my lamb. Pakainin mo ang aking mga tupa. Masaktan man kami, wala kaming sasabihin sa inyo. Kundi pag-ibig pa rin, mga kapatid. Paano natin malalaman yung mga plano ng Diyos para sa atin? Kung yung ipapangaral namin, yung mga feedback sa labas patungkol sa amin, hindi malulugod ang malapay na. Ibang usapan yun. Kumbaga, ang pulpit hindi pwede gawing boxing ring. Hindi po pwede yun, mga kapatid. A blind time, dito papasok yung a blind time. Ito po'y mula sa salitang, none of the wicked shall understand. That is the last phrase of verse 10, kung di ako nagkamali. Ngunit silang sikan to the last, at wala sa masasama na makakaunawa. Pero may mabuting response dyan ang malapay noon sa last phrase, mga kapatid. Bakit? Because they will continue to love themselves. Minahal nila ang kanilang sarili. Paghanap ng salapi, mga kapatid ko, yun ang kanilang layunin. Kaya sila pumaroon at parito at lumalago ang kanilang kaalaman, mga kapatid ko. Pero hindi kaalaman na nagbumula sa Diyos. Kumbaga ang oras na ginugol nila sa kanilang buhay sa lupa ay walang kwenta. Pero tayo, kahit 3 beses lang tayong dumadalo, napakahalaga yun sa mahal na Panginoon. Hindi yun nakakalimutan ng Diyos, mga kapatid. Although, hindi kailangan ng Diyos sa atin na 101% tayong pulido na nakasunod sa kanyang kalooban dahil alam niya yung kapasidad natin. Alam ng malapay na hindi natin kayang abutin yon. Pero kung dahan-dahan kang magpatuloy at magpakumbaba na sumusunod sa kanyang kautusan kahit minsan lumilihis ka, nalulugod pa rin ang Diyos sa iyo. Dahil pinapahalagahan ng malapay noon yung kaluluwa mo, yung pag-aari niya. Amen? Kaya sabi dito, mga minamahal, 2 Timothy chapter 3 verse 7, kanilang po sa ating beloved Bible dito. Amen. From the book of 2 Timothy chapter 3 verse 7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanata 3, talata po ay 7, na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon sa pagkabasa ng masalita. Yan, mabigat yan. Aral sila ng aral dahil marami silang pera. Ang iba, lumilipad pa sa ibang bansa, mga kapatid ko. Pero sabi ng Panginoon, kahit kailan, hindi sila makakarating sa kaalaman ng Diyos. Hindi nila masumpungan. Sabi diyan. No? Ibig sabihin, mga inmahal, kahit yung may titulo ka na, abogado ka na, o kahit anong profession yan, master pa yan, mga kapatid, maalala ko tuloy yung teacher ko dati na isang doktor, mga kapatid ko. Ayaw niya magpatawag ng sir. Sabi niya, oh, doktor. Sabi niya, grabe yung pride. Doktor talaga, wag sir. Pag sisirin mo lang, wag. Doktor. I-address niya yung pangalan niya. Ganun katindi yung mga pride nila, mga minamahal. Kaya sabi diyan, hindi rin sila makakarating sa kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, mapalad ka ngayon na narito dahil, mga minamahal, kahit hindi man sapat yung ating kaalaman, mga kapatid ko, ay nabiyayaan tayo ng kaligtasan. Amen? Ang kaligtasan ay hindi po pasikatan, pa-impress sa tao. Kaya nga, ang tinuturo dito, kailangan magpalugdan mo yung mahal na Panginoon, doon ka sa Diyos magpa-impress. Dahil walang magaling ni isa, kundi ang Diyos. Amen? Wala, kahit anong gawin mo. Kahit anong kursong kunin mo. Kahit sinong instructor na gusto mong makaharap, mga kapatid.
ay yung mga anak natin, kailangan nating turuan na huwag masyadong mag-focus. Ako sinasabihan ko yung mga anak ko kasi bira na lang makadalo. Sabi ko, pag pumasa kayo sa board, bumalik kayo maglingkod sa Malapay Noon. Sabi ko, huwag kayo mag-focus dyan, hindi kayo magtagumpay kung hindi ninyo magiging partners sa iyong buhay ang Malapay Noon. Tama na yung makatapos tayo, magkaroon tayo ng sapat. Makakain tayo, makatulong tayo sa gawain. Wala namang, hindi naman natin hangad yung yumaman tayo, pero kung ipahintulot ng Malapay Noon, mas mabuti. Amen? Sabi dito mga kapatid sa Isaiah 34:16, basahin natin mga minamahal. Amen. Praise the Lord. From the book of Isaiah, chapter 36, 34, verse 16. Seek ye out of the book of the Lord, and read. No one of these shall fail, none shall want her mate, for my mouth hath commanded, and his spirit it hath gathered them. Amen. Amen. God bless you po mga kapatid. Dito po sa aklat ng Isaias, kabanatay 34, talata po ay 16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga kailangan ng kanyang kasama, sapagkat inutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Mapalakpakan natin minamahal ng banal salita ng Malapay Noon. Parang naboboard tayo. Amen. Napakatahimik ng ating paligid minamahal. Ano yung sabi ng banal na kasulatan mga kapatid? Kumpleto. Kung ang bawat isa ang kanilang saliksikin, ang salita ng Malapay Noon, kumpleto, andito lahat. Walang magkukulang. May kasama ka, bagamat wala kang kasama, may kasama ka. Amen. Kahit sa panganib mga kapatid, sa pangangailangan mo, andyan ang mahal na Panginoon. Sabi dito mga kapatid, but if you are going to search the book of the Lord and read with understanding and humility, no one of them shall fail or perish. Walang mabubura sa lupa. Walang pangalan ng mga kapatid ko na masusulat sa dagat-dagatang apoy. Isusulat ba doon mga kapatid? O itatapon lang talaga ang tao doon? Walang mamamatay sa kapahamakan mga kapatid ko. Babagsak sa kapahamakan. Kompleto, sabi dito. Sabi diyan, because the word of God is complete and it contains blessing, protection, health. Sabi diyan, wealth, shelter provided, and salvation. Andito sa banal na kasulatan mga minamahal. Wala kang kailangan. Ang gawin mo lang, tumanggap ka ng bautismo, maglingkod ka sa Malapay Noon, sumunod ka kung anong utos ng Malapay Noon, magpakumbaba ka mga kapatid ko, kahit anong marinig natin dito, basta't dala ng mga ngaral ng salita ng ating Malapay Noon, makinig lang tayo, huwag na tayong magtampo, huwag na tayong bumigay, huwag na tayong mag-react mga kapatid, amen? Dahil ang Diyos ay patas kung hahatol sa atin. Kaya nga minsan makikita nito, wala nang mga ngaral iba dito Dahil talagang kahit mga ngaral man ay lilinisin ng Malapay Noon. Amen? Wala tayong panalo ang hindi magsasalita. Panalo ang siyang tahimik mga kapatid ko. Dahil kompleto ang banal na kasulatan. Andito yung paghihiganti ng Diyos. Pag sabi ng Panginoon, pag anak ka ng ating mabait na Diyos, kaaway mo ay kaaway na rin ng Diyos. Amen? Pero kung ikaw yung humahanap ng away, paano maging kaaway ng Diyos yung kaaway mo? Ikaw yung naghahanap ng away. Hindi ganoon mga kapatid. Ang pangunawa natin doon, kahit inaaway ka, tikumbibig ka lang, nakatawa ka pa rin. Amen? So, isang tiyak na bagay na magiging kaaway siya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin mga kapatid. Kaya lang bilang tao, kahit konting salita lang, nag-react tayo kasi meron tayong mga pride, mga kapatid. Totoo yan, mga kahit ako nangyari sa akin yan. Totoo yan. Pero, ang pinaka-the best lang dito, may espiritu tayo ng Malapay Noon. Pagkatapos ng mga bagay na maya, ay luluhod ka, magsisi ka. Dati hindi tayo marunong magsisi, talagang gusto nating makipag-away, mga kapatid. So dito, mga minamahal, ang lahat ng hinahanap ng tao, sa kanilang pagparoot parito, naging traffic na yung ating lansangan, yung ating himpapawid, narito lang pala sa banal na kasulatan.
Amen? Wala doon sa Amerika. Wala doon sa Australia, mga kapatid ko. Na pag tayo maka-abroad, makapunta doon, magyayabang na tayo. Amen? Yun pala, domestic lang doon. Katulong lang doon. Amen? Pero hindi nangyari yan sa mga anak ng Diyos. Amen? Ang mga anak ng Diyos, pag nakapag-abroad, magpapasalamat, umiiyak sa kagalakan. Nagpapasalamat na kasama pa rin nila ang malapayin kahit sa malalayong lugar. Mga kapatid, tingnan mo yung kaibahan. Magkaroon tayo ng contrast, man. Napakalaking diferensya, mga kapatid. Actually, Filipino people work as live in other countries. Tayo mga katulong, alila tayo sa ibang bansa. Mga minamahal, yung mga ibang mga domestic natin. Ang iba pinapatay, mga kapatid. Sabi dito, mga minamahal, pag maglingkod ka sa Diyos, hindi mo na kailangan mga ibang bansa. Ako gusto ko rin sana mga ibang bansa. Gusto ko pa rin sana magtrabaho. Pero wala eh. Talagang ayaw ng malapay noon. Gusto ng malapay noon. Gamitin natin yung buhay natin para sa kaligtas ng iba bilang extension ng propeta ng Diyos, mga kapatid. Dahil sabi diyan, mga minamahal, sa mga tao na patuloy na pumaroot parito pagsanap ng karunungan ng sanlibutang ito, kayamanan ng sanlibutang ito, dito papasok yung the punishment of the world. Itong parusa sa mundo, mga kapatid ko. Basahin natin Isaiah 13, versikulo 11, mga minamahal. Amen. From the book of Isaiah chapter 13, verse 11. And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease, and I will lay low the haughtiness of the terrible. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanata 13, talata po ay 11. At aking parurusahan ng sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan, at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Yan ang mangyayari sa kanila, mga kapatid. Kasi ang tao, pag nakapagtapos ka at meron ka ng titulo, talagang papasok yung tinatawag na kayabangan, mga kapatid. Papasok yan eh. Ngayon naman, arrogante na, mga kapatid ko. Talagang makikita mo yung mga mahihirap na tao, parang mga tuta andun lang sa gilid. Talagang hindi ka makapagsalita. At pag magkaroon sila ng kapangyarihan, magiging kakilakilabot na sila. Katulad lang ng eleksyon ng mga politiko. Pag sino yung nasa posisyon, talagang masisindak tayo sa iyo ang yung constituent, yung kinasasakupan mo. Dahil meron ka ng kapangyarihan, mga kapatid. Ganun ang buhay ng tao, mga minamahal. Kaya sabi ng Panginoon, parurusahan ko sila. Lahat nilang kahambugan, ibabagsak ko sila, sabi ng Panginoon. Oh. Ang kanilang kabalakyutan, yung pagka-arrogante nila, mga kapatid, aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Yung mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, tayo, tinatakot tayo ng mga taong yan. Lalo-lalo na itong pagsibol ng Antikristo. Ang dami niyang mga patibong na pinalaganap sa buong daigdig upang takutin yung mga anak ng Diyos. Tayo ang tinutumbok dyan, mga kapatid. Kailangan na maunawaan mo yan, malalaman natin yan, mga minamahal. Pero mga minamahal, every time na tayo sumamba at patuloy na nag-aaral sa banal na salita ng Panginoon at kalakip yung kapangyarihan ng Diyos, yung banal na presensya ng Panginoon, mas lalong bumabaon yung ating pananampalataya. Amen? Mas lalo tayong tinuturuan ng Panginoon kung paano tayo tatayo bilang tunay na mga anak ng Diyos na maging matapang sa harapan ng mga taong kakilakilabot. Amen? Kaya mga kapatid, yung
pinag-aralan natin sa banal na kasulatan, kailangan meron tayong ballpen. Meron tayong papel, mga minamahal. Dahil pagdating sa bahay, hindi na natin mababasa yan. Buti na lang may YouTube tayo. Buti na lang kung i-upload. Kung hindi, wala tayong hindi natin kumbaga mapanood uli, ma-restore natin, mga kapatid. Kaya sabi diyan, mga minamahal, darating sa Isaiah 13 verse 11, ang kahulog meaning, God will always punish those who practice intentional evil and rebellion against Him. Yung intentional, saklaw pa rin yung mga anak ng Diyos dito. Kung magkaroon tayo ng pananadyang kamalian, lalong-lalo na kasalanan. Amen? Kailangan nating mag-ingat, mga kapatid, dahil walang pinipili ang Diyos pag siya magagalit. Kaya kailangan nating mag-ingat and mahal. At dito, mga minamahal, dahil sa sobrang kahambugan ng tao, mga kapatid ko, patuloy pa rin silang nagpapalaganap ng mga pananakot, pamamahamak sa mga tao. Dito wawakasan ng Diyos yung kanilang kasamaan. Sabi ng malapay noon, mga kapatid ko, the blessed ones at the time of the end. Sino ito tinutukoy dito? Meron siyang tinatawag yan, the blessed ones at the time of the end. Mga pinagpala sa panahon ng kawakasan. Kaya kung naghihirap ka ngayon, nagdurusa ka ngayon, inuusig ka ngayon, tiisin mo lang. Dahil meron tayong hinihintay na pagpapala. Kaysa kanila, napakaganda ng kasuotan nila. Lipad sila ng lipad, mga kapatid ko, saan-saan yung narating nila. Kung gaano kaganda yung narating nila sa buong daigdig, hindi yan maikumpara sa pangako ng Diyos na ating makakamtan pagdating ng wakas, mga minamahal. Sila wala na. Wala na silang tatanggapin na mabuting pagpapala, isang napakagandang paraiso na kanilang pinupuntahan sa buong daigdig. Pagdating sa pangako ng Diyos, 0% sila, mga kapatid. Wala silang makukuha. Kaya yung mga kasuotan na maganda na yan, doon naman sa putikan pumupunta araw-araw. Amen? Tayo kahit ganito lang suot natin, mga kapatid ko, wala tayong pera. Amen? Ako wala akong pera Pero maganda yung attire ko. Kagalang-galang sa harapan ng malapay. Amen? Kagalang-galang, sabi ng Isaias. Yung kasuotan mo yan, kagalang-galang sa paningin ng Diyos. Dahil, bakit, mga kapatid? Naglalakbay ka, papunta kang simbahan. Amen? Yung hakbang mo ay inordinahan ng Diyos. Dadalhin ka sa tamang lugar, mga kapatid. Biruin mo, bumagdamag tayo nandito. Ano yung sadya natin dito? Para humingi ng kayamanan sa malapay noon? Ako hindi yung sadya ko Sadya natin dito, ipanalangin natin yung mga tao na natutulog. Tulog pa rin sa kasalanan, mga kapatid. Yun yung ating layunin. Bawat isa sa atin dapat mabago yung prayer natin. Amen? Para sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Dahil paglaganap ng kaalaman, mas lalo silang nabubulag. Mas lalo silang nalalayo sa presensya ng malapay noon. Kaya tayo ang gagamitin ng malapay noon upang sila'y mamulat. Unang-una na ang propeta ng Diyos. Sabi ng malapay kay Moises, kukuha ako ng espiritu sa iyo at ilalagay ko rin, bibigay ko rin sa kanila. Mayroon tayong isang espiritu, mga kapatid ko, na ang tanging layunin ay ang magpalaganap ng salita ng Diyos. Ang mag-akay ng mga kaluluwa sa paanan ng malapay noon. Kahit gaano man kahirap yan, gagabayan ka ng Diyos dahil yung bawat hakbang mo ay nasa basbas ng malapay noon. Amen? Bawat salita na mamutawi sa bibig mo ay may basbas ng malapay noon, mga kapatid. Kaya hindi tayo malulugi. Kaya pagdating ng araw, tinatawag na blessed ones at the time of the end, tayo yon. Aani tayo ng pagpapala. Kaya kung malungkot ka ngayon, wala kang bahay, huwag kang malungkot. Dahil pagdating ng araw, titira ka sa mansyon, ginto. Amen? Ginto yun. Dahil yung araw natin,
ito po i-invest natin sa Manlapay. Natitirang araw natin, kung puntahan mo yung sementeryo, mayroong musmos. Bagong ipinanganak, mayroong nagdadalaga na, nagbibinata na, may matanda na. Amen? So, bawat isa sa atin, tinatawag yan na natitirang araw, meron tayo. Kahit kaisisilang mo pa lang sa mundo. Mga kapatid ko, dahil yung ating buhay nakasalalay sa kamay ng Diyos. Hindi mo alam bukas, yung bata ang nauna, o yung matanda ba, o yung may asawa na ba. Kaya kung bisitahin mo ang sementeryo, makikita mo yun yung level ng edad ng mga tao. Hindi pantay-pantay. Kaya, kailangan nating magtiis. Dahil kung kukunin ka ng Malapayno, diretso ka sa kaharian ng Malapayno. Yung tinatawag na bahay na ginto. Nako, kahit ganyan na ginto, wala akong nakita eh. Dahil mahirap na ako. Hindi ko alam. Yung kulay lang ng ginto, kita ko. Kulay lang. Kasi pwede naman ipakita yung kulay. Pero yung ginto na mahawakan mo, ewan ko kung saan nakatago yung mga ginto. Amen? Pati yung pera. Saan nakatago yung pera, mga inumal? Hinahanap, hinahabol-habol ng tao. Kaya nga yung tao nagkaroon ng maraming ambisyon. Namumuhay sa pride. Mga kapatid ko, dahil sa kakanais na kagustuhan. Mayaman yung kapitbahay ko, kailangan yayaman din ako. Amen? Yun ang mahirap sa mga tao na ganyan. Basahin natin last verse natin, Revelation 18 verse 18. Chapter 11 verse 18. Amen. From the book of Revelation chapter 11 verse 18, "And the nation were angry, and thy wrath is come, in the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto the servant, the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth." Amen. Amen. God bless you po mga kapatid. Maganda na rin po pala ang ating mga awit at mga nagtuturo. Amen. Dito po sa Aklat ng Apokalipsis, kabanata 11, talata po ay 18. "At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang manghatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa." Amen. Amen. God bless you po mga kapatid. Ating palapakan ng minamahal, mga lapay noon mga kapatid. Praise Lord. Yan po minamahal, the reward of all of His believers. From the prophets, servants, and to all of His saints. Yan ang hinihintay natin. Meron tayong aanihin mga kapatid. Kaya hindi masasayang yung ating pagparito, yung ating pagpapagal. Bagamat ulitin ko man, wala tayong sahod dito mga kapatid. Pero yung pagpapahalaga natin, mga inamahal, sa kautusan ng Malapayno, ay patuloy nating pinagsikapang masunod. Although minsan gusto nating bumigay, sabi ko nga mga minamahal, hindi natin makuha ng 101% yung kagustuhan ng Diyos. Hindi sapat yung ating kapasidad mga kapatid. Sabi diyan may mahal, kailangan nating paghandaan ang mga bagay na ito. Kung nag-exercise ka pa lang sa pananalangin, sa pagpupuri, tuloy-tuloy mong gawin yan. Huwag kang sumuko. Dahil mayroong naghihintay sa atin mga kapatid. Binanggit yan sa lahat ng mananampalataya, sa mga propeta, sa mga alipin, at sa mga, anong sabi dyan mga kapatid ko? Propeta, sa mga banal, mga minamahal. Tayo ang tinutukoy dyan mga kapatid. Alangan naman yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos ang binabanggit ng Malapayno yan. Sa unang talata dyan, yung binabanggit yung kaparusahan sa kanila. Pero sa atin mga minamahal, hinihintay natin, ito na yung reward para sa atin. Kaya kung ginagamit ka ng Malapayno, huwag kang sumuko, patuloy kang magpagamit. Amen? Hindi yung patay sindi yung pagpagamit natin. Ako gusto ko nga sana nang tumigil eh. Gusto ko talaga dahil mahirap.
Mahirap talaga yung mag-preacher, mga minamahal, lalo na mag-construct ng discussion. Pero wala tayong magawa eh. Dito tayo tinawag. Kaysa gamitin ka ng diablo, delikado. Amen? So dito na lang tayo. Magtiis tayo dito, mga kapatid. Eh sabi diyan, bakit? Sabi ng Panginoon, because there is a night that is coming in which no man can work. Darating ang panahon, the time of the end, merong isang malagim na gabi na darating na ni isa walang makakakailos, walang makakaalis, walang makakalipad, mga kapatid ko. No man can work anymore. That is the time of the end. And the winner, tayo ang panalo dyan. Amen? Di ba gusto nating manalo? Manatili tayo sa paglilingkod na ito, mga kapatid. Dahil darating ang wakas. Daniel, tatakan mo yan, mga minamahal, sabi ni Daniel, ng malapit, upang hindi gamitin ng mga taong bastos, mga taong sisira sa aking layunin na magligtas ng tao sa buong sanlibutan, mga kapatid ko. Kaya ang salitang the time of the end ay dumating sa atin ngayon sa magitan ng propeta, ang ating minamahal, ginagalang na pastor. Hindi natin malalaman ito kung hindi dahil sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Willister Almeida. Hindi natin ito malalaman. Pero dahil siya'y propeta na nilangisan ng Diyos, nagkaroon ng extension ng imbitasyon ng Diyos, mga kapatid ko, tayo din po ngayon ay pinagpala na isa tayo sa magmamana sa mga pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya, tanungin mong sarili mo, pagod ka na ba? Amen? Sabihin mo, katawan ko, pagod ka na ba? Amen? Yun yung aawitin natin ngayon, mga kapatid. Pagod na ba tayo? Sabi ng Panginoon, ibulong mo sa akin at magpahinga ka sa aking bisig. Amen? Saan tayo magpahinga, may naman? In times of storm, tragedy, we need to rest to Jesus alone. Sa bisig lang ng ating mahal na Panginoon. Dahil walang exemption sa trouble, sa problem. Wala pong exempted dyan, mga kapatid. Pero kung nasa Diyos ka, malaya kang magpahinga sa bisig ng Panginoon. Every time na ikaw ay daranas ng matinding pagsubok, mga kapatid. Tumahimik ka lang, mga kapatid ko. Kung nagka-trials ka, lalaitin ka pa ng kapatid mo sa panampalataya, tumahimik ka lang, umiyak ka lang sa Panginoon. Panalo ka, mga minamahal. Amen? Habang ating awitan, mahal, Panginoon, tanungin mo sarili mo, pagod ka na ba? Sabi ng Panginoon, ibulong mo sa akin lahat ng iyong dala. Hindi, Steven. Anak, napapagod ka ba? Sa'yo't pag-ibig ko, ikaw ba'y ginang? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba aalis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y papahinga. Tulong mo'y hilig sa aking ngiti, pitik na puso ko'y iyong mahigit. Anak, labis kitang hinihibig. Anak, napapagod pa sa'yo pag-ibig ko, ikaw ba'y naghihina? Batid ko ang iyong nadarama,
mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba aalis ka pa? At ito pagbabalik ko, malapit na. Hanggang sa akin ay lumapit ka. At sabihin ko, ikaw mamahinga. Ulo mo'y ilis sa aking dibdib, itig na puso ko iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sabihin ko, ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking bibig, witik ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nahihirap? Bakit mo ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y alis ka pa? Bakit mo pagbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa biso ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihiling sa aking bibig, titig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa piso ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihiling sa aking bibig, pitik ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, labis kita iniibig. Anak, labis kita iniibig. Mga minamahal, napakasarap pakinggan ang huling stanza ng awitin, mga kapatid. Anak, labis kitang iniibig. Kaya kung naghihirap ka man ngayon, sa palagay mo pagod ka na sa iyong paglilingkod, tiisin mo lang, kapatid. Dahil sabi ng Panginoon, ibulong mo lang sa akin anak. Sabihin mo sa akin. Nabibigatan ka na, sabihin mo sa akin. Dahil naririnig ko yan, sabi ng Panginoon. Makapagpahinga ka sa aking bisig. Kahit sa gitna ng panganib, kahit hindi mo na halos kaya, gusto mo lang sumuko. Pinipilit tayo ng Diyos na kausapin natin siya, mga inaman. Kausapin natin ang Diyos, mga kapatid. Wala tayong ibang dapat kausapin. Wala ang Diyos, mga inaman. Siya lang ang pagbibigay ng lakas.
Minsan masasaktan ka ng kapwa mo. Mga minamahal, kung ngayong dala ng bigat ng loob mo, suliranin mo, karamdaman mo, problema mo, banggitin mo sa kapwa mo, mas lalo kang mabibigatan. Sabi ng Panginoon, anak, ibulong mo sa akin. Hindi mo ba alam na labis kitang mahal? Yun lang pala ang sekreto, mga minamahal. Ibig sabihin, 101% kasama natin ang mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras ng mga kapatid, habang nandito ang ating mahal na Panginoon, tayo po'y lumapit, kausapin natin ang mahal na Panginoon. Napakabait ng ating Diyos, minamahal. Upod dakilang Ama, Diyos na mga prinsa lahat, mahal na Panginoong Yesus, muli magandang umaga sa Panginoon. Sa dalangin na ang minamahal, ginagalang ni Evangelista Pastor Luis Almeida. Panginoon, narito kami patuloy na humingi ng habag sa iyo. Ikaw po ang nakakaalam sa bawat pasanin ng bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung anumang dala ng iyong mga nakaramdaman man, suliranin, problema, kahirapan, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam mo, Diyos. Hallelujah. Nasa iyo ang kasagutan, katugunan, kalutasan, kagalingan. Hallelujah. Kaya sa iyo namin inaasa ang lahat. Yun ang pangako mo sa amin, mahal na Panginoon. Sa dalangin mo na Pastor si Almeida, ito ang aming sambutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, ang ating kanang kamay, patong natin sa ating mga ulo, kaliwas din karamdaman. Sipin natin na ang ating mahal na Panginoong Jesus, ang ating kamay ng ating mahal na pastor na nilangisan ng Diyos ang naglihan sa atin. Pudakilang Ama, Diyos, na mapan sa lahat, minsan ng Pao Diyos, ang dalangin, minamahal Pastor Luis Almeida, sa iyong mga kaparehang pangalan na si Jesus, sama-sama namin sinasaway, lahat ng uri ng karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, tuberculosis, mong COVID, cast out, be healed right now in the name of Jesus, be healed in Jesus' name, may pagka-paralyzed, fight in glory, pusing spirit, unbelief and doubt, cast out, be healed in Jesus' name, by Jesus begun, in Jesus' name. In Jesus' name. Tayo lahat tatalon na yan, 3 beses bilang pasalamat sa mga Panginoon. Pastor. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Sabi natin, I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Lahat ng kapurihan, pasalamat, ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo po lang. Tayo tuloy namin mahal, tayo kuha ng ating special love offering. Mga kapatid, tayo kuha ng ating special love offering, mahal, at ipong ibigay ang pagkataon sa ating blood brother Mark Mahinay. Tayo manalangin namin na hallelujah. Puputak yung lagpaling ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga Panginoon sa mga ito, mga Panginoon at panalangin, ang minagana mga pastor, sa dami, mga Panginoon, sa ako ni special, life offering, mga Panginoon, special, na bahagi namin puso, mga Panginoon, Lord, pagpalain niyo pong bawat isa, mga Panginoon, bigay ng special na handog para sa iyo, mga Panginoon, sa improvement, mga Panginoon, sa banal na gawain, sa dako ito, mga Panginoon, pagpalain niyo pong mga Panginoon na nagbigay, masa walang maibigay, mga Panginoon, pagpalain niyo po sila pong sunod, mga Panginoon, sila yung paghalin, mga Panginoon, makapaghandog po sa inyo, mga Panginoon, Lord, so na pala yung pastor, tulad sa Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga kapatid. Beloved brother Mark Mahinay. Tuloy-tuloy pa ang ating announcement. Mahal ang ating gawain sa lugar na ito mga kapatid. 3 beses po yan sa isang linggo, Miyerkules alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. Sa araw ng Biyernes, mahal yung magdamagang panambahan natin alas 10 hanggang alas 4 o alas 3:30 ng hapon, ng madaling araw mga minamahal. At sa araw ng linggo, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Ang ating Jesus Miracle Hour mga kapatid ko, Lunes hanggang Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, 1 oras po yan mga kapatid. At tayo po'y nakalipat na dito mga minamahal, yung ating Jesus Miracle Hour mga kapatid. At tuloy-tuloy lang po tayo mga minamahal, sumuporta sa gawain ng malapay noon. Suportahan natin yan, like natin mga kapatid ko, pa-share na rin po mga kapatid.
ating Jesus Miracle Hour. Lahat ng gawain natin, Minmal, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid ko, basta Jesus Miracle Crusade, suportahan natin mga minamahal. At huwag po tayo mag-absent mga kapatid ko. Sabi ng ating mga magulang sa Malapay noon, patuloy tayong magpakainit mga kapatid. Yung sa mga hindi na makapagpuri dahil sa sobrang kapaguran, maaga po tayo sa gawain para makapag-umpisa tayo ng pagpupuri. Amen? Napakahalaga po yan, Minmal. Kaya kung late na tayo, so alam mo, bawasan na yung oras natin mga kapatid ko. Parang kulang yung ating pagsamba sa Malapay noon dahil mag-uumpisa tayo sa pagpupuri. Napakahalaga po ng pagpupuri mga kapatid. Amen? Everybody shout praise the Lord. Kaya yung mga anak ng Diyos, hindi po pwedeng na walang na-memorize na kanta. Amen? Dahil mahaba yung pagpupuri natin mga kapatid. At yan lang po mga inamahal. At mayroon po tayong lay hands after closing prayer. At yung ating counseling, lumapit lang kayo sa ating beloved preacher, Brother Jojo Aban. Tayo dala ko sa ating closing prayer ng mahal. Bigyan natin mong pagkataon sa ating beloved Brother Ricardo Arong. First, tayo po yung manalangin. Mapagpalang ang may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng may likha ng langit at lupa. So, na pa rin dalang Pastor Benjeris Willis Estrada. Kami po yung nagpupuri pasalamat sa kagalakan sa matagumpay naming panambahan sa gabing ito. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng bahagi ng panambahan mula pa MC Joyful Song, Solemn Song, sa mga pagbigay sa mga testimony sigit sa Ebanghelyo ng kaligtasan aming napakinggan. Maraming salamat sa iyong banal na salita na aming napakinggan at maraming salamat, hallelujah, sa iyong banal na Espiritu pinagkaloob mo sa amin, hallelujah, kagalakan taglay namin ngayon, hallelujah. At sa aming pansamantalang paghiwalay, samahan mo kami, ihatid mo kami ng luwalhati sa aming mga kanya-kanyang tahanan, hallelujah. Ingatan mo kami sa aming pagtawid, mas pagsakay, at sa araw ng gawain, muli mo kami balik sa lugar na ito at muli ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa una pa rin dalang Pastor Benjeris Willis Estrada Almeida, aming inaasahan ang iyong pagdating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. God bless you po. Meron po tayong karagdagan mahal, no? Yung sa ating community registration, yung Barangay Lumbangan. Kung sino po yung gustong mag-transfer, open po yung Barangay Hall ngayon po, registration 823 po, mga kapatid. Sino po yung gustong mag-transfer? Yan lang po. God bless po.